Magandang araw po mga kabayan. Welcome po sa Pinirakan Lakbay. Naku po, pagsasaluhan po natin ngayon ay spicy talagang napakarami pong bawang at sili na sugpo. Meron din po tayong giant crispy tilapia. May sausawan pong toyo, sili at lemon at mainit na kanin. Tara, samahan po muna niyo akong mag-prepare. Gagamitan ko po ng kalahating kilong bawang. Opo. Di ba? Talagang overloaded. Overloaded po talaga sa bawang ang gagawin po natin. Gagawin ko po muna dito, syempre, piprito ko muna. Kapag nagtatanggal kayo ng ganito at nag-iisa kayo sa bahay at meron kayong kahuntahan, yung mga kamaritesan ninyo, magpatulong naman kayo. Pagkasin nyo man ng kamay, mga mamasa nagsusot yung bruha na yun. Para may pakinabang bago makaitanghilian sa iyo. Ay, naka. Diba? Pagkagising na ako sa umaga, dudul-dul na yung uso sa bintahan, hindi pa nakapagsipili para lang ma-deliver sa inyo yung latest, diba? Pakainin nyo na naman, diba? Nalilibang din naman kayo eh. Ijiwain lang po natin ng maninipis. Ang nanay ko, kapag may mga kahuntahan o kamaritesan na malilit po kami, basta nalilito ako eh. Nanonood ngayon yun. Chinismis sa sarili ina. I love you na. Next man nandiyan na ako. Konting tiis na lang. Pag may kahuntahan yung minsan katanghalian tapat, Diyos medyo nagkukuntahan. Papasok kami sa bahay minsan, naglalaro galing labas. Diba minsan sabihin na, tanghalian na, dito na sa labas kayo, naglalaro kayo. Masok nga kayo, pero pag may kahuntahan, doon nga muna kayo, pumasok. May pinag-uusapan kami importante. Pag nasa kwarto ka naman, bababa ka. O, bumalik ka na sa kwarto, may pinag-uusapan kami dito. Hindi ka pwedeng makinig. Di ba? Hindi pwedeng makinig. Samantalang yung dingding namin eh. Kahit ibong maya ka pa rin, makakapasok. Rinig na rinig. Pero kultura ng Pilipino talaga po yan, ibang chismis. Pag wala yun, wala. Walang spice ang buhay. Yeah. Ito naman eh. Diba kapag chismis sa YouTube o diba? Mga kwentuhan, chismisan, interview chismisan. Siguradong trending. Doon ang pagpapatunay na napakaraming chismosa. Paano ka nalaman? Chismoso din. Kaya pag nasa abroad, siyempre, manonood-nood ka rin. Yung mga nakakatawang chismis, dinadaan sa katatawanan. Hindi ko sinasabing gawin po ninyo. Nakita nyo naman po yun sa YouTube at Facebook. Nagdidamanda na mga libel cases. Matutuloy kaya yung mga yun. Alam po ninyo, pag nanonood po ko ng mga Chinese video yung nagluluto, sinasama sa pagpiprito yung sili, binasa ko po yung dahilan kung bakit. Kasi nababawasan daw po yung spiciness. Totoo po talaga kasi nag-evaporate yung liquid. O diba? So hindi siya magiging masyadong maanghang. Yan na po yan. Hindi ko naman po piprito lahat. Yung iba sasama ko sa pagigisa. Magpainit po muna tayo ng kawali. Sa mga nagtatanong bakit po maitim po yung kawali, galing po yung France. Galing po sa akin ng Finnish mother ko. Yung material po talaga niya ganyan. Sa mga nakakaalam habang nagdadag daw po yung kulay, mas maganda pong pagluto. Lagay na po tayo ng mantika. Pwede naman po sa inyo kung anong klaseng mantika po ang gagamitin po ninyo. Kung gusto nyo pong EVOO, extra virgin olive oil, sunflower oil, vegetable oil. Pwede sa inyo. Pag magpiprito po kayo ng bawang sa sili, dapat po medium high heat. Huwag naman po yung masyadong mainit na paglapag pa lang ng bawang sunog na sunog na. Huwag naman ganun. Ayan, slightly golden brown. Yan po yung gusto ko.
Maglalagay na po ako ng oyster sauce. Huwag niyo po munang dadamihan ha. Kasi baka mamaya biglang umalat. Lalagay po ang banana ketchup. Galing po sa Pilipinas. Hindi po natin mabuti. Para hindi tumalsik. Lalagay po ako ng mushroom soy sauce. Meron po nabibili dito. Konti lang din. Lalagay po ko ng konting asin. Konti lang. Kasi makalat na yung mga pinaglalagay natin. Paminta. Hindi lang po natin mabuti. Diba? Winner na winner. Panalo po yung amoy. Medyo ilalagay ko lang po sa medium heat. Kanina po medyo mahal-heat. Medium heat lang po ang apoy. Ilalagay ko na po ang butter. Panawin lang po natin ng maayos ang butter. Bakit hinuli ko ang butter? Para hindi po masunog. Ayan. Pag malapit na pong matunaw ang butter, pag po tunaw na tunaw, lagay na po natin ang ating fresh po yung aking sugpo, white prawns. Ito po yung puting sugpo. Gisa po natin. Haluin po natin ang dahan-dahan hanggang sa mamula. Diba? Huwag po natin itong tatakpan ha. Kasi yung tubig, pag nag-stay sa takip at binuksan po ninyo, matalsik. Dahan-dahan lang po. Ayan, naku po. Winner na winner po. Okay na po yan. Patayin na po natin ang kalan kasi nainit pa po yung mantika sa aking butter. Di ba? Napakasarap pong tignan. Napakabango. Amoy na amoy talaga ang bawang. Winner na winner. Napakarami na naman po natin makakain kanin ito. Sa atin naman pong giant tilapia. Ito po. Inasinan ko lang po muna. Kinabas ko sa asin. Yung harina po may asin sa paminta lang. So pag maglalagay po kayo ng harina, dapat dikit na dikit po. Huwag nyo po ipipisil kasi pag pinisil po ninyo at pinirito po ninyo, matigas po yun. Bawat gitla o hiwa. Ganyan po ninyo harina. Saka bago nyo po iprito, itaktak po ninyo. Maganda po ito ginagawa sa isda kasi pag nagpiprito po kayo, hindi matalsik. So hindi kayo maghuhuramentado paglilinis ng kusina. Kapag nagmamantika. At magdadrama kayo na ako na lagi pagkatapos magluto. Wala man na naglilinis ng kusina. Sino ba nagburara sa kusina? Di ikaw, di ko din maglinis. Ganun lang. Medyo galaw-galawin po natin yan. Para bumuka po yung ginitla natin sa kabila. Ganyan muna natin. Nasa medyo high heat po itong mantika. Tapos itong kabila rin. Nakikita nyo ba? O nakikita nyo yung magandang muscle sa braso ko. Ayan na po yan. Papalipaliguan po ninyo ng mantika. Para pag binaligtad po ninyo, hindi madurog. Kapag medyo nagiging slightly golden brown na po, paligtarin po natin. Dahan-dahan. O, di ba? Gusto ko po crispy outside, soft inside itong tilapia. Para masarap kainin. Ayan, di ba? Napakaganda po na ating pagkakaprito. Golden brown. Crispy outside, soft inside. Ayan, ready na po. O, di ba? Panalo. Kain na po tayo. Mabuhay yan! Maraming salamat na naman po sa Panginoon. Kasama-sama na naman po tayo. Napakaganda na po ng panahon po dito. Kunti na po, tunaw na po lahat na yun. Makapaglinis na po ko sa hardin. Bago ba tayo isa, pasalamatan po muna natin ang Panginoon na way safe po lahat.
Panginoon, maraming salamat po sa biyaya niyo po sa amin. BBN na sa araw po na ito na may bawat sa po ligtas. Lalo na po yung malalayo po sa kanilang mga pamilya. Ano po, bahala po sa amin. Sinusuko na po namin sa inyo at sa kanilang sa amin. Binuksan ko po ang bintana para pumasok ang sariwang hangin. Para mamintay yung freshness ko. Naririnig ko po yung aking mga kapitbahay at may bisita. Nakakatuwa po. Kasi magkabilang kapitbahay ko po para po matandang babae. Nakakatawa po kapag may bisita. Kaya yung mga magulang po ninyo, kasama po ninyo, expect po kayo ng mas maraming oras. Sabihin niyo po kung gaano po sila kamahal. Kung gaano po sila ka-importante po sa inyo. Tumatawag po sa mga magulang ko eh. Lagi po sinasabi yung mahal na mahal sila. I love you. Ay na po tayo. Dali. Lamutan ko po kung ano pa just a second. Hold on. Yeah. Excited na ako dito sa spicy sugpo. Talagang napakasarap. Basta sila mga lasa ng bawang kaysa sa sili. Mas lamang pala sili. Ay, nako. Mas lamang pala sili, bigla ko nakaluha. In-underestimate ko agad. Okay lang yan, masarap naman. Ito yung masarap, hindi overcook. Madaling balatan at hindi nakadikit yung balat sa laman. O, di ba? Masarap. Dali lang. Naiyak ko doon sa sili na yun. Tilapia. Mainit pa. Sarap. Crispy outside, soft inside. Yan, usok-usok pa. Malasang yung sarsa. Pasarap. Taba nitong supo na to. Natin natin ang sarsa. Nakadikit na sa ipon yung sarsa eh.
Dito po sa Finland, pag malinis po yung supo, walang ulo, mas mahal. Pero mas masarap po yung ganito, di ba? Hindi na winner. Kung wala po kayong mushroom soy sauce, pwede po ordinaryong soy sauce, ordinaryong toyo. Sa yung aligi. Malasik. Pineapple na soft drinks po yun, walang asukal. Sarap. Ito ba naman kasarap ang ulam, di ba? Lalo pag magsiswimming kayo, okay, picnics. Yan nasa bukid. Sarap magmukbang sa bukid. Oh. Itong tilapia. Yung sarsa din yung katas ng sugpo. Lumasa. Napakalinam nun. Narinig ko yung bisita ng kapitbahay ko. Hindi ko masyadong maintindihan yung sinasabi. Dismoso lang. Sa narinig ko po ano eh. Napaka-sweet eh. Hindi ko pala anak siguro ng lalaki. Sabi po ng lalaki. Kapag namimiss mo, dali, malasik ko sa mukha ko yung ano. So, sabi ko, bahala na. Sabi nung anak na lalaki. Dito hindi naman po chismis. Hindi pa chismis lagi na yun. Na kapag namimiss daw siya, tawag kahit anong oras. Diba? Sarap po ng gano'n. Sabi naman nung nanay, nag-joke na nanay, bakit ako hindi mo ba namimiss? Hindi pa umiiyak ah. Malasig pong ano, sus.
Sabi ng anak, ano po, siyempre kaya nga kita lagi dinadalaw eh. Gusto ko rin makasama yung mga apo mo madalas. Hirap na rin po kasing umilos ng isang kapitbahay ko eh. May tungkol po siya. Kaya ngayon ako po, doon sa may mga magulang po, tawagan niyo po, sabihin niyo kung gaano siya kamahal, puntahan ninyo, mag-spend kayo ng oras, kasama niyo sa bahay. Kung hindi niyo masaya mahal niyo, pakita niyo man lang sa gawa, respeto man lang. Pakaswerte po ninyo. Gusto po makasama magulang ko ng madalas. Yan po talaga ang buhay ng tao. Wala pong perpekto. Siguro kantang piliin mo ang Pilipinas. Para po siyempre sa mga OFW, sa mga non-OFW, talagang pipiliin po namin namin bumalik sa Pilipinas. Napakasaya po sa Pilipinas, di ba? Lalo na po yung mga tourist destinations. Simpleng buhay. At ngayon, mga foreigners, pinipili talaga ang Pilipinas sa pagbablog para sa content nila. No? Maganda po kasi panahon ngayon eh. Kaya siguro yung anak nakadalaw. Plus 20 above. 1 po talaga temperature. Kaya pag tumaw ng yelo sa likod, ang bilis. Sarap naman ito. Tama po talaga pag pinirito po yung sili. Yung hindi siya gano'n ka-strong. You know? Bakit gano'n? Napaka-unfair, ano? Pag foreigner nagsasalita ng language natin, siyempre nagtatry sila, di ba? Cute. Di ba? Ayun, cute naman mag-Tagalog. Pero pag tayo nag-English, ano ba yung kuya? Tigas na accent mo, huwag ka na mag-English, sabi ko. Diba? How sad. Tayo po yata sa buong mundo masyadong aware sa accent at sa grammar.
Sarap na pagkakaluto ko sa subo ngayon. Juicing loob niya. Hindi po siya yung malabo, yung dry. Ito may kunat-kunat ng konti. Oh. Ang sarap ng bandang yan. Ayan, crispy. Ayan. Ayan. Ito pa yung maganda pag giant yung tilapia eh. Dali tanggalin yung tinik. Wala na. Wow. Tapos ang kanin. Paano po bago tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Una, maraming salamat po sa biyaya binigay po sa amin sa araw na ito na may bawat isa po. Puro positibo na lang po ibahagi, ipakita, lalo na po sa mga bata. Kayo na po bahala po sa amin, sinusuko na po namin sa inyong lahat sa ngalan ni Jesus. Amen. Paano po, maraming salamat po sa inyong oras na nila sa pinilang alakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban na!